Tingnan nyo mga idol yung gamit nilang transportations, kahoy lang ang bulong. Naalala ko noong mga bata pa kami gumagawa din kami ng ganyan at ginagamit namin laruan at pangigib ng tubig noon sa province. Di ko lang akalain na gumagawa din pala ang mga taga-ibang bansa ng ganyan. Napakalaking bagay sa kanila ng ganitong transportation kasi mas napapakinabangan nila ng husto. Ang galing ng pagkakagawa kasi para siyang motorsiklo o bike, pwede mo din pala siyang kargahan ng mabibigat. Ang galing ng pagkakagawa nila kasi mano-mano lang at tinatabas lang nila ng itak. Pagkatapos nga tabasin at mahulma ang kahoy, pinapakuha naman nila sa gitna at tingnan nyo mabuti ang paraan kung paano ito bilugin. Lahat ay nasa mainam na proseso. Kung wala ka nga pambili ng motorsiklo, bisikleta, siguradong magagamit ang iyong abilidad sa paggawa ng ganitong bagay at napakalaking tulong nga talaga sa kanila. Halos lahat nga ng materyales na ginamit ay kahoy, maging sa manubela nito ay kahoy din. Pagkatapos nga mabutasan ang gitna nito ay binarahan naman nila ito ng solid at matigas na uri ng kahoy at yung magkabilang gilid naman ay nilagyan nila ng bearing para sa smooth na takbuhan nito para kayanin nga ang mabibigat na cargo. Napakamalikhain talaga ng mga tao kasi kung kapos ka sa pinansyal na bagay, maiisipan mo talagang gumawa ng mga ganito para mapagaan ang pang-araw-araw na trabaho. Kaya naman napakalaking big check sa akin ito. Eto nga at inaalay na ni Kuya yung ginawa niyang gulong kanina. Sinalpak na din at sinipat kung pantay na ang ikot nito. Medyo ablang pa nga at tinabasan pa niya ng konti tapos sinek niya ulit kung ayos na ang ikot. Pagkatapos ng mabilog ito, nilapatan naman nila ng lumang goma para magmukhang gulong na talaga ito. Pinapakuan lang nila buti at hindi ito nababasag. Gumagawa din sila ng saktong kasukat ng tires para isasalpak na lang katulad nito. Ang galing kasi para ka lang nag-vulcanize. Ano kayang uri ng kahoy ang ginamit nila kasi sadyang makunat at matigas kaya hindi siya basta-basta mababasag. Malapit na nga matapos ang finished product ni Kuya, bale binawasan na rin yung mga labis at sobrang goma para magmukhang pulido. Tingnan ang kanyang ginawa. Eto na nga at ilalabas na niya ang pinaghirapan niyang gawin para ito i-sting. May magagamit na si Kuya at hindi na niya kailangan manghiram. Eto namang si Boknoy ay naluma na ang gamit at parang pa-iron na din, kaya naman kinailangan niya itong ayusin at solusyonan para may magamit pa siya sa mga susunod na araw. Pagkatapos nga na masolusyonan ni Boknoy, nagpatuloy na siya sa kanyang gawain ng pagkakarga ng mga kahoy na kanya naman i-deliver kay Mang Basting. Kahit napakadaming kahoy ay kayang-kaya pa din. Ang advantage ng sasakyang ito ay magagamit mo lamang sa pababang daanan at ang disadvantage naman nito, hindi mo siya magagamit sa paataas o akyat ang daanan. Kaya magagamit lamang ito sa puro pababa na daan, pero napakalaking tulong pa din kasi kung ikaw ay nasa mataas na lugar, magagamit mo ito ng gusto. Kahit magkarga ka ng ilang sakong uling, kabang-kabang bigas ay kayang-kaya nito dahil sa tibay ng pagkakagawa dito. Kaya naman ay follow nyo na ang page ko para ma-update kayo lagi sa mga ganitong klaseng video. Maraming salamat.